Hello everyone, welcome back to my channel. And before pa all lahat, I want to greet you all of you. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat sa man tayo na ayun na sulok ng mundo no. And nagrab shoutout po sa Team Oppo, Reyna's Community, Anti-King, and Reyna Best Team Ever, and of course, Reyna Mimay Official po guys. And please support her channel at mga kasamahan natin dito na hindi po na monetize na. At ito po nga po guys, ayan, let's proceed sa ating pinaka-main topic for today. At syempre wala pong iba yung mainit-init na yun at talagang pasabog of the year. Sabi nga ni Ma'am Kapitahan na pinakamalaking pasabog guys. At ito nga po sa bagong live ni Red Zayn, may sinasabi siya dito na kasalanan daw ito ng Karaba. Dahil siyempre sila, ang sinuspindi sila. So lumalabas dito dahil sinuspindi sila ng salita siya. About dito sa mga masala na issue, no? Na kung tutuusin, nasa, na po siya guys, sabi nga nila, may kaso na, pag may kaso na, bakit kailangan mo pang i-content? Kasi pag may kaso na, nasa legal action na, o hindi na ba dapat pag-usapan dito at respeto na rin sa batas? At batas na rin ang bahala dyan, di ba? Pag nasa may ginagawa may proseso na, sabi mo nga, may abogado na, ibahala na yung abogado at yung batas na maglitis. At kailangan mo pang dito, ilabas dahil, alam mo, kung totoo may nangyari dito, totoo o hindi, sino yung kawawa dito? Yung bata? Bata. At yung sa nanay ni Beyonce, wag niyo pong, or sa nanay o sa magulang ni Beyonce, hindi po hayaan na magagamit dito yung pangalan ng anak niyo. Dahil sa pansariling interesting namin yung sinasabi ni Red Zayn na kasalanan din ng Karaba dahil kung hindi daw ng salita yung kung hindi daw sila, parang hindi sila sinigpa ng Karaba, sinuspinde, wala sa dapat ng ganun. Ibig sabihin, ginawa mo pang shield si Beyonce sa mga kumakalaban sa inyo? Di mo ba kayang halapin yung issue mo? O na hindi ka naman gagamit ng tao? Diba? Kasi yung kay Edo, sa tingin ko yung kay Edo at saka Beyonce, between lang yan sa pamilya versus pamilya. Hindi naman dapat kayong kasama kasi hindi naman po kayo kamag-anak eh. Hindi yung sinipa ka ng Karaba, tapos sasabihin mo ng ganon. Wala sa ng ganon kung hindi ka sinipa ng Karaba. Yun ang sinasabi ko na kaya itong si Doklat, hindi naman singpasipa ng mag-ama. Dahil marami po itong pasasabugin kasi ganyan yan sila. Kung maganang frame up ba? Ganyan yan sila guys. Kaya itong si Doklat, hindi yan masipasing pa kasi talagang maraming alam yan. Ito yan. At ayan kung sa tama, sa proses at sa legal na, dapat hindi na ay content, respeto na rin sa batas. Diba? At na lumabas dito, ginawa mong shield si Beyonce sa mga nagliliti sa iyo eh. Di ba? So, hindi mo masasabing mahal mo yung bata. Kung may nangyari, di kawawa siya. Sino may kasalanan dito? Yung pasimuno ng lahat na to. Sino ba talaga nagpasimuno ng lahat na to? Iba't matagal-tagal na pala gusto nyo pan... At ito pa no? Matagal na nangyari ito. Bakit sa nung panahon nakaka-end lang ng NC, pinupush nyo na suyuin ni Edo si Beyonce para may ibalik yung EDC? Anong meron? Bakit ginagawa nyo pa yun na suyuin na mayroon na palang nangyayari na pag if totoo ha? Na namulis, if totoo namulis siya ha? Bakit kailangan nyo pang sa pagsigawan na sabi na iyak-iyak pa si Doklat? Nasuyuin ni Edo para maibalik ni yung EDC? Nung time na hindi na maibalik yung EDC, ito nagkalabasan na mga ba? Ano ba talaga yung intention nyo? Talagang concern ba kayo? O talagang dahil wala na kayong mapapala? No, pero sa tingin ko, although kasalanan man ito yung ginagawa nyo, an opinion na rin to no sa mga karamihan kung ano talaga nangyayari sa mga supporters, mga sponsor. Siguro na rin to na umbaga ito na talaga yung siguro panahon na magising yung mga sponsors at mga supporters sa lahat ng mga love team na
sinusuportahan nila, no? Na minsan dapat magano din sila, maging mapagmatsyag. Talagang totoo ba yung sinasabi ng mga bulong-bulong na yan? Ba or ikot lang sila para magbigay sila ng mabigay ng ayuda? Sabi ko sa inyo, lahat ng mga ganyan, hindi yan totoo sa mga LTLT na yan na umaasa kayo maging sila. Hindi po yan totoo, guys. Hindi po yan totoo. Kung maging totoo man, bonus na yan. Pero huwag kayong mag-umasa talaga na 100%. Tulad din nangyari sa NC. Ang grabe yung pera dyan. Maraming yumaman dyan. Isa pa dyan. Ano na yan? 3 episode mo. Grabe po talaga yung benefits nila dyan. Diba? At ito pa no, balik tayo dyan sa kanina na wala yung topic natin. Nung panahon ka bago-bago na wala yung EDSA or nung may EDSA pa, pinupush mo pala yung dalawa. Na yun pala, may nangyayari ng pang-abuso? Totoo ba na may naabuso ba talaga? So, kung tuloy-tuloy yung EDSA, okay lang sa inyo na magkilig-kilig yung dalawa kahit may naabuso? Di-enjoy kayo? Diba ikaw yung pasimuno ng bulong-bulong? Diba? Nung nawala na yung EDSA at alam nyo, nawala ng chance, hindi sinuyo ni Kalingap Edo yung girl. Doon na kayo naglabasan ng mga bahaw nyo. If ever na ginawa ni Kalingap Edo na pagsusuy at binalik ng EDSA, may sabihin tuloy-tuloy ang siligaya, tuloy-tuloy ang ayuda, wala yung pakialam. At may nabusong bata. Ganun po ba? Kung totoo ba may nabuso? Diba? Kasi, naalala ko talaga nung hindi pa na-end yung EDSA at na-end yung EDSA, kayong pasimuno na pinapakalat yun na okay yung dalawa, may mga bulong-bulong pa nakikita yung dalawa, ganito yung dalawa. Nget, 17 years old pa lang pala, sabi nyo. Sabi nyo na ano na yung dalawa, nagkabarangaya na, pulis na, at nabusaw na. Samantalang sa mga bulong-bulong nyo, iba yung nangyayari. Kaya, Irid Singh, ikaw din. At ikaw ingat-ingat ka din sa sinasabi mo kasi sinasabi may consent sa mga magulang. Walang maano yung magulang ko talagang hindi ka makaligtas sa batas kung hindi man totoo yung sinasabi mo. Hindi ka makakaligtas sa batas at kumbaga wala ka sa position para magsalita kung totoo man nasa proseso na yan at kinakaso na yan, hindi ikaw yung dapat magsalita dyan. Hindi mo naman ano yung bata na yan At wala na dapat magsalita, tahimik na dapat, respeto sa batas. Sabi mo nga, nasa proseso na at ma-record na yan sa pulis, bakit hindi nyo ayaan ng batas na gumawa ng action? Bakit kayo nagbabangayan dito for content? Hindi nyo ba iniisip yung kaya ng pamilya na yan? Ng dalawang pamilya? Kung sa amin na mga viewers, talagang 100% na pabuli yan at sa mga sponsors. Dahil nakabukingan, di ba? Nabuking ko ano yung mga anomalya dyan nangyayari. Mayroon palang nangyayari kung totoo ba may nangyayari Pero sabi sa dalawang pamilya, lalo na sa babae, talagang malaking kahiyan yan. Malaking kahiyan yan, guys. Pero diba, sabi mo, mahal mo, pinaproteksyonan mo, bakit mo pinapahaya dito sa sukmen? Kasi, kung gusto nyo talaga ng justice, isabi mo nga, nasa legal na proseso na. Diba? Content kayo Tapos naging spokesperson, sa tingin mo, madilipahat na hanggang dulo yung support pa ng mga sponsors at pamilya ng babae. At sa pamilya naman ni Beyonce, ang sabi na alala ko noon, kung gusto daw talaga ni Edo ligawan, open naman daw doon na puntahan si Beyonce. Ano yun? Mga sinasabi niyo noon yung mga interview sa inyo? Kung seryoso daw talaga si Edo na ligawan si Beyonce, is open naman daw siyang puntahan doon. Ano ba talaga yung totoo? Kasi alam nyo guys, nag-playback ako sa mga videos, mga previous video. Walang ganun. Hindi mo talaga mararamdaman na may mga kaso-kaso kasi nung pumunta si Papa Dual doon, ang sabi ng pamilya, tira naman daw yung inalis.
At open pa rin daw at wala daw masamang tinapay doon si Kalingap Edu sa kanila. At niyang wala daw problema doon at open daw si Kalingap Edu doon na pumunta sa kanila. Kung seryoso daw talaga na ligawan yung girl. Bakit? At sa kabila pala na sinasabi ng ganun, may mga kasuhan na pala. Nakakalito din kayo sa tutulan kasi kung i-playback nyo yung mga nangyayari, yung mga previous video ng unas yung mga nakaraan bago na ending EDSI mo sinasabi ng pamilya, sinasabi niyo mga bulong-bulong na yan, mapaisip kayo eh. So meaning to say, magaling talaga kayo mag-drama? Ganon kayo kagaling mag-drama? So saan pa kami maniniwala kung ganon lang din naman? Parang alam mo yun, yung mga viewers lang talaga talo dito at mga sponsor. Parang ginawa yung washing machine, yung pinaikot, hindi na maintindihan paano ba talaga yung totoo. Kasi kayo iba-iba kayo, hindi kayo consistent. Diba? Despite sa mga nangyari, nagsabi pa yung mother there ng babae na open daw yung lalaki doon pumunta kung seryoso daw talaga yung lalaki ligawan si girl. Napanood ko talaga yun, guys. At bakit sana wag na sana magsalita ng ganun? What the purpose na magsalita ka pa ng ganun kung nakasukaso pa, no? For the sake of content? Sasakay ka rin kahit may naaabuso. Ipakita mo agad para ipati mga viewers hindi din malilito na against ka na sa lahat. Hindi ka na masaya sa lahat. Diba? Hindi makikisakay ka pa sa content for the sake of kumagamit yan or sa mga, kumbaga sa mga vlogger dyan na papaligid. Diba? Dahil sa utang na loob, makikisakay ka din. O hindi pwede yung ganun, auntie. Anak mo na yun eh. Kung totoo man ha. Pero kung hindi totoo, ay talagang malaking iskandalo yun sa part ng lalaki. Kung nag-stop man lang sila, doon sa pwedeng sabihin, nag-stop lang, wala naman kaming ginagawa. Diba? Pwedeng sabihin yun. At hindi porke na sinabi mo na inabusuhan na, ay paniwala na ng batas. Talagang yan, gigisahin ka yan para matumbok ng katotohanan. Diba? Kasi pwede sabihin ng boy na nag-stop lang naman kayo, wala naman kaming ginawa doon. At namin nagkaroon lang ng pagdududa kasi dalawa lang sila. Diba? Kasi first time in history ng Kalingap na may nangyari ng ganun. Iyon kasi mga LTLT na yan. Dapat nung panahon na cemented ba si girl, talaga napansin ko, no? Na parang sumusobra na sa limit yung mga minsan, yung mga nangyayari sa napapanood natin kasi may payakap-yakap, may sampa-sampa sa likod. Just hindi na talaga dapat na, kumbaga, hindi na dapat isali sa mga script yung ganun dahil una sa lahat, nung panahon na yun, minor yung babae. Kami nang sumisilip yung mga antay at ginagawa nilang parang nainggit daw kami. Hindi yun nainggit kasi parang sobra na po yung ginagawa kasing script na yung babae sasampa sa likod ng lalaki. Tapos kung ano-ano. Kasi lalaki kasi yan. Diba? Lalaki kasi yan, guys. At babae yun. At nung panahon na yun, minor. At okay lang daw sa magulang. Nagagalit yung magulang sa amin noon. Dahil nainggit lang daw kami. Mga basher daw kami. O ngayon, ito na yung resulta. Yun pala yung anak mo na abuso. Tapos, todo-defend ka pa sa mga nagbablog noon. Diba? Todo-defend pa kayo noon. Tinawag pa kami yung mga basher dahil sinisilip namin yung mga vlog na gano'n. Yung mga pasampa-sampa. May yakap-yakap. May pahalik-halik. I-minor yung panahon na yun. Yun pala may nangyayari ng ganon. Tapos galit pa kayo. Di ba? Dapat pagkataon nyo na yun ay nga eh. Tama yung mga basher dapat hindi ganon. Kasi babae yung anak ko. Script lang naman yun. Na-ignore yun, di ba? Huwag naman ganon. At itong mga tatlong itlog, salita lang na wala ng love team. Pero nung panahon ng love team, sila mismo yung pasimuno na ibalik yung love team. Halos na magkano yan sila, sabay-sabayan sila na puro bulong-bulong sila na ibalik yung love team tapos itong si Doklat, payak-iyak pa. Ano meron? Kung kinawala ng EDSI, ang dami nyo na sinasabing mga pasabog. Kung tinuloy pa ng EDSI, nag-enjoy kayo kahit na
may na-abuse. Kung pumayag yung dalawa na ibalik yung LC for the sake of sa mga sponsors na maging masaya, sa mga vlogger dyan na mga tamad mga batugan na ayaw na magtrabaho, sila maglong-bulong para sa kasiyahan ng lahat, ibalik yung EDSI, ay maging masaya din kayo, mag-enjoy din kayo kahit pinaabuso. Kung pumayag si Edward at si Biancy na ibalik yung EDSI, okay lang sa inyo. Ngayon, hindi binalik ni EDSI. At hindi sinunod yung gusto nyo. Ngayon, nagpuputa pa yun as may consent sa mga magulang. So, ako sa magulang ni Biancy, hindi ko papayagan na sasawa ng ibang tao yung confidential at mga maselan ng mga nangyari sa anak nyo. Lalo sa pamilya kasi kaya yan eh. Dahil ang lakas-lakas ng katawan nyo, pinili nyo maging ganito ganyan at yun ang consequences. Ngayon, anong nangyari sa anak nyo? Tapos pinayagan nyo pa yung mga tao for the content, ganito, ganyan. Bakit pinayaan yung ibang tao na himasukan ng buhay nyo? Kasi itong mga usapin na to is napakasensitibo. At may consent pa talaga kasi kung nasa batas na yan, nasa proseso, huwag nyo kaya nasasawan at pagkakita ng ibang tao, yung nangyayari sa anak nyo dahil yung anak nyo po, yung nasasablak dito sa kahiyan. Lalo na yung mga pinapasuot noon ng mga sponsor sa kanya, Diyos mio, Marimar. Hindi po naangkop sa edad niya. Hindi naangkop sa kung saan siyang community na bilong. Kita niyo naman kung ano masuot-suot niya noon. At sino bang lalaki na walang feelings na hindi magkaroon ng interest sa mga ganong pananamit, di ba? Sabi nga ng karamihan, kung gusto mo respetuhin ka, kung gusto mong safe ka, magsuot ka ng ng tama lang, 'di ba? Hindi yung parang ilalabas mo na yung, 'di ba? Yung kaluluwa mo diyan. Yun na napapansin talaga sa bukod tanging sa mga angels kasi siya lang talaga yung nananamit na halos, 'di ba? Salanan dito ng mga sponsors na binibigay nilang damit. Siguro sila din nag-decide ng mga sponsors. Saan na nangyayari ngayon sa bata? Kawawa po, guys. Kawawa po. Gamit na nga, naabuso pa. Di ba? Kung totoo man yan, ha? Kasi ito yung balabas ngayon. Huwag kayong magalit. Bakit may magre-reaction? Kasi nasa public yan eh. Karapatan din kami mabigay ng opinion namin o reaction dito. O huwag nyo sabihin na badamay sa kaso. O ayaw nyo pala na may dito na magre-reaction. Bakit yung pinablik? Point dyan. Di ba lahat dito pwede mabigay ng opinion or komento? Kasi point of view namin to eh. Yun na nakikita, nabibigay kami ng opinion namin. Then masakit pa rin nangyayari, guys. Ayan. Diba? First time in history ng Kalingap na may nangyari ng ganito. Diba? Sa dami nilab team ni Kalingap Edu, dito lang talaga pinapamalupit na issue nangyari sa kanya, no? Grabe. Diba? Nakakaloka. At dito lang po, guys. I love you. Ang appreciate.